Isa mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking tutunan para sa daily devotion na pinamagatang magpalit ng reliyon o magpalit ng Panginoon. So yung script ay yung topic or concept natin ngayon is conversion. Then ang scripture natin ngayon is Luke chapter 5 verses 32 na sinasabi, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. At Tagalog, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. So bilang katuruan po, number 1 is true conversion is not religious. So sinasabi dito na ang tunay na pagbabagong loob ay hindi tungkol sa pagiging religyoso o pagsunod lamang sa relihiyon. Ito ay tungkol sa personal na relasyon mo kay Kristo at hindi sa panlabas na gawain. So true conversion is not religious. Number 2, true conversion involves repentance and salvation. So meaning to say, ang tunay na pagbabagong loob ay may kasamang tunay na pagsisisi sa mga nagagawa nating kasalanan at pagtanggap natin ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sapat yung panlabas na pagbabago lamang, no? Dapat itong magaling sa puso. So true conversion involves repentance and salvation. And lastly, true conversion is submission to Christ. So meaning to say, ang tunay na pagbabagong loob ay nangangahulugan ng pagpapasakop mo sa Panginoong Kristo bilang bilang Panginoong tagapagligtas, no? At bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Hindi lang ito paniniwala kundi isang tunay na sumusunod sa kanyang kalooban. So true conversion is submission to Christ. So bilang application, number 1, put your faith in Christ's finished work. So meaning to say, dapat tayong manalig hindi lang sa ating mabubuting gawa, kundi sa natapos na gawain ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, no? So put your faith in Christ's finished work. So halimbawa nito, no, may isang tao na lulunod ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagsisikap lumangoy. Kung may mag-aalok man na lifeboat, kailangan niya magtiwala sa lifeboat upang maligtas siya. So ganoon din tayo kay Jesus Christ. Kailangan natin magtiwala kay Jesus Christ para maligtas tayo. So number 2, prove your faith through action. So ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa mga gawa. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawa. Ngunit ang isang taong tunay na ligtas ay nagpapakita ng bunga ng pananampalataya. So prove your faith through action. And lastly, practice living for Christ as a lifestyle. So meaning to say, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang isang beses na decision, kundi isang panghabang buhay na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So halimbawa nito is tulad na isang atleta na patuloy na pagsasanay upang maging mas mahusay. Dapat din tayong patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Bible, ng salita ng Diyos, at syempre yung paggawa ng kanyang kalooban. So practice living for Christ as a lifestyle. So ayun lamang yung aking tulas daily devotion. Now yung may matutunan kayo, may share sa iba at syempre mga pray sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at labis po sa ating lahat.